malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating I believe 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang mga expenses kasama na rin ang interest kasi habang lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds, sa iba pang klaseng mga bagong ayuda at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. The public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays, has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is there was a promise to file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro lumang Pasko may mas magagandang mga balita. Magandang gabi po. Yes, sir. Ano na po ang inyo pong mga observations? Patuloy po ngayon ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee ng 2026 Proposed National Budget. Ang deadlock ngayon ay tungkol sa presyo ng mga proyekto sa DPWH na ating unang na-bring up actually sa Kongreso noong September pa, at sinasabi ng DPWH na wala daw silang panahon para i-recompute ang mga mas mababang mga presyo. Pero sa totoo lang po, ang dahilan na hindi po nila nare-revisa ang mga presyo dahil syempre maraming mga may ayaw din na bumaba ang mga presyo. Pero umaasa tayo na pagkatapos nito, dahil nakatutok ang publiko ngayon, mapapaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong sinasabi at pinagtatalunan ngayon na Construction Materials Price Data? Dumaan po ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Opo, ang DPWH mismo ay umamin na up to 50% daw overpriced ang mga projects. At ang savings kung gamitin ang mas mababang presyo ay 45 billion pesos. Sa tingin ko, dapat mas mababa pa nga ang presyo kaysa sa yung binibigay nila. Pero kahit na 45 billion pesos ang overpriced, napakalaki naman ng halaga nito. At alam naman natin na may mga kickback sa DPWH. Kaya kung maipasa ang budget na may 45 billion peso discount, ibig sabihin, yan yung mawawala sa mga kickbacks. Kaya importante siguro na hindi maaprubahan ang budget na hindi bawasan ang presyo ng mga proyektong ito. Opo, tsaka sir, di ba na-approve na ito ng DPWH, tapos biglang kabig, dun yung red flag sa taong bayan Tingin mo, sir? Tama, ang paliwanag daw nila ay kailangan nilang aralin ng mas mabuti kasi iba-iba daw ang presyo ng asfalto sa iba-ibang mga probinsya. Sabi nila, tama naman na 60 billion dapat ang total savings sa buong bansa, pero baka masyadong malaki ang binawasan sa ilang mga probinsya, masyadong maliit naman ang binawasan sa ibang mga probinsya. Alam naman po natin na hindi yan totoo dahil ang sabi ay 40% lang daw ng proyekto ay ang tunay na cost ng mga kontrata at 60% ay napupunta sa kita. Kaya kahit na over ang discount sa proyekto, may malaki pa namang margin. Pero mainit po ang talakayan ngayon kung ilulusot ang mas mababang presyo sa DPWH o hindi. Sir, we have identified the problem, no? Yung deadlock na source po ng bahagi ng dalawang kapulungan ng Kongreso. No, ano po yung solution po bilang nakikita niyo, sir, na polisiya? I think they will probably agree on some midpoint, but to me, even if the full discount is given, kulang pa kasi ang mga testimonya nga sa mga DPWH hearings
ay mga 25% ang mga kickback on average. Kung ang ibinaba so far ay 10% lang at gustong gawing 5% na lang, ibig sabihin may 20% pa na matitira. Kaya ang isang panukala naman namin ay bantayan ang bidding ng mga proyekto. At kung ang lumalabas ay kung 100 pesos yung budget para sa contract at puro 99 or 98 lang ang bid sa 100 pesos, ibig sabihin nagkaroon ng lutuan ng bidding at dapat ipa-rebid ang mga contracts. Kung gusto natin talagang ibaba ang presyo ng mga DPWH contracts, marami pong mga paraan. Pero nasa DPWH na lang po kung tunay nilang gustong ipababa ang mga presyo o kung hanggang announcement na lang na ibababa ang presyo pero walang dinideliver na tunay na savings in the end. So tingnan natin kung ano ang magiging kalabasan sa mga susunod na mga buwan Hindi pag pa finally na bid out itong mga proyekto. Opo, Your Honor, hindi pa po kasi tapos yung issue sa flood control. Actually, naghahanap pa tayo ng matinding hustisya, no? Na sa issue na yan. Here comes 2026 budget. Inaasahan po ng tao na nadala na ang administrasyon sa issue ng korupsyon. Pero ito na naman. Walang kadala-dala. Ika nga ng mga nagkukomento ngayon sa ating palatuntunan. Well, ang nangyari po nung Oktubre, sinabi nila na ibababa ang presyo. Tapos ngayong Desyembre, sinasabi nila na baka hindi kayang ibaba ganyang kalaki muna. Ang farm to market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget. Inilipat lang, in that case, to farm to market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Opo. 'Di ba dapat careful, no, ang administration sa ganitong mga programa dahil hindi pa tapos yung naunang anomalya eh. Dapat i-earn nila muli yung trust ng taong bayan sa pamamagitan ng transparent na mga programa o proyekto ng government. Some would say na malabo na magkaroon ng malinis na 2026 budget. As a legislator, sir, ano tingin mo dyan? I think the fact that the public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is there was a promise to file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro Pasko may mas magagandang mga balita. Pero sir, sinabi po ng 2026, sir, malam din po kayo sa ekonomiya. Totoo ba ito, sir, na claim? Yun po ay kalokohan. Unang-una dahil hindi naman lumilikha ng yaman ang mga DPWH projects kasi ang buwis ng taong bayan lang din naman po ang nagpopondo sa mga proyektong ito. Tapos, sabi ko nga kanina na 40% lang ng contract price ay napupunta sa proyekto. Yung 60% ay kita ng mga contractor at yung mga proponent. Tapos, ibang mga bansa, kaya siguro ang piso sa dolyar ay humihina dahil maraming mga naglalabas ng pera ngayon. At kaya, humihina din ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po nito ay ang mga DPWH projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, humihina pa ang ating ekonomiya. Kaya kung walang projects ng DPWH, pero mabawasan na lang ang utang at ang buwis sa taong bayan, sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na kailangan nating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. May pagkakahalintulad po ba yung 2025 sa 2026 sa budget po?
Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating, I believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang mga expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds, sa iba pang klaseng mga bagong ayuda, at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo, iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung dati ang pinagtuunan ng pansin ay yung mga flood control, ngayon inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus. Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm-to-market roads under Department of Agriculture na nung una 16 billion naging 33 billion. Pero ang isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Ang DPWH po mismo ang umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling dayain dahil ginagawang mas manipis ang asfalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na mababaha ang isang bayan. Ang kailangan na lang po, aspaltahin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-aspalto ng ilang mga highways natin. Sa aking sariling distrito, nakita ko ang isang asphalt overlay project ay prinesyo ng DPWH sa halaga ng 101.5 million pesos per kilometer na ayon po sa mga engineers ay dapat less than 50 million pesos per kilometer. At nung sinuri namin ng DPWH ang presyo ng asphalt overlay sa aking distrito for the 2026 budget, sila mismo ang nagbigay ng presyo na 50 million na lang per kilometer ang proyektong ito. Kaya ang ginawa ko sa aking distrito, kahit na sa buong bansa tinatalakay pa kung ano ang magiging bagong presyo ng aspalto, kusang ibinaba ko na lang po ang presyo ng aspalto sa DPWH budget sa aking distrito. At sana ito po ay magiging patunay na sa buong bansa talagang overpriced. Sabihin natin po 100% overpriced ang aspalto sa buong bansa at ang halaga ng aspalto sa DPWH budget ay mas malaki kaysa sa flood control. Ibig sabihin po, wala nang flood control pero nandyan po ang corruption kasi ang laki pa rin sa aspalto at sa iba pang mga road projects. Opo, marami pong bansa na tinitingala pagdating po dito sa mga kagaya nito, sa mga kalsada po, Congressman. Ito po bang pag-aaspalto, paggagawa po ng kalsada natin sa ganyang presyo na nabanggit nyo po na hindi overpriced, tsaka doon sa overpriced, kung ihahambing nyo po sa ibang bansa, talagang pulidong-pulido na ba ito at magtatagal ito ng na hindi na paulit-ulit po yung same project sa halos kada taon na kinakailangan budget po? Baka ang inyong viewers sa ibang mga bansa ay pwede magsabi na mahal din naman ang presyo ng mga infrastructure projects sa ibang mga bansa. Ang pagkakaiba po ang quality. Baka pang matagalan ang mga asphalt roads sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, paulit-ulit. Kaya ang lumalabas, every few years, kailangan ulitin. Diyan po natin masasabi na malaki ang ginagastos natin over the lifetime of the road. Opo, doon sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations
na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show, yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo. Sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinyon ng mga Associate Justices at nagsasabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional pa itong ganito. Kayo po, bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito. Di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon. Definitely mali. At I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congress, halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat mga proyekto na nakalaan po, ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon nito mga nakalipas, projects at meron pang nabanggit nga ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan po ng pondo, budget natin, yung mga matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration, hindi na paglalaanan po ng pondo. Pero talagang na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. I definitely agree that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko kaya nga tinatawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nag-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020. If I'm not pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko pinakamalaking factor
bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political oil pa rin sa mga corruption issues. Kasama na din dyan yung lumabas na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability. Bago lang ulit si partner MJ, balikan ko lang yung naging desisyon po ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, kasi debate rin po ito, kung yung return or restore. Kasi ang sinasabi po, ang pagkakaintindi ng mga nakakausap natin, ang pagkakaintindi nila sa desisyon ng Korte Suprema, isauli yung inilipat. Pero meron din kautusan doon na isama doon sa 2026 budget. Pero di ba po ba parang double taxation ba ito? Kasi yung unang tax yun yung naibigay pero kinuha sa kanila. No? Ngayon, kukolekta na naman ng tax para itatapal doon sa unang kinuha. Ano po ang take nyo dito po, Congressman? Tama, mali po talaga na ang solusyon ay ang taong bayan ang magbayad para sa mga inilipat na pondo na napunta naman sa flood control. Ang talagang dapat ay singilin natin sa mga contractor at yung ibang mga nakinabang sa mga contractor na yan na sila yung magbayad ng 60 billion na ito. Ang isang madadagdagan ko rin ay kulang pa nga din yung 60 billion kasi binawasan pa nila yung dapat pumunta sa PhilHealth sa 2026 and 2025 budget. Kaya in effect, if you look at the total amount that should have been going to PhilHealth after all these years, kulang na kulang pa siya at hindi natin ibinalik yung inilipat na pondo, binubuo lang natin yung pondo na dapat na pupunta sa PhilHealth all these years na hanggang sa 2026 budget ay kulang pa. Kong, anong perception na pinapakita nung pagpunta ni Secretary Vince Dizon sa BICAM? Well, I think backstory dyan ay nag-overpromise siya na hindi niya ma-deliver. At ang Kongreso yung nag-resist sa pagbaba sa presyo. Kaya si Secretary Vince ay yung umamin na hindi pala kaya yung ipinangako at kaya siya siguro humarap doon para siya kasi mismo yung nangako, kaya siya yung babawi ng kanyang pangako. Kaya, di ba, malaking factor din yung kautusan ng presidente na pababaan yung presyo ng construction material. Baka doon naghugot, Kong. Malamang. Pero galing din naman kay Sec Vince yung mga presyo na yun eh. At siya yung nag-compute. Kaya I think, I'm sorry to just be candid here, lumalabas dito, ay hindi credible ang mga pinapangako. Isang araw, sinasabi nila, pababain natin ng 50% at ito daw ang sinabi nilang pinakamalaking reforma sa kasaysayan ng DPWH. Pero yung pala hindi nila kayang i-guarantee sa 2026 budget. Nako, yung sinasabi na reenacted budget na lang. Kesa magpasa tayo ng budget na tainted with corruption. The same lang pala ito sa 2025, which was branded as the most corrupt budget in Philippine history. Ano tingin mo, Kong? Reenacted budget 2026. I think based on tonight, dahil nag-convene na muli ang BICAM, hindi ma-reenact yung budget. Pero ang isang interesting question ay kung 406 billion pesos ito out of a 6.7 trillion budget, bakit hindi na lang ipinasasana yung 6.3 trillion muna pesos na ito? Baka may dahilan bakit itong 416 billion pesos ay napaka-importante para sa iilan. Pero siguro ang inyong viewers ay pwedeng mag-isip na lang po bakit napaka-importante na isama ang 406 billion pesos na ito. Congressman, hindi po ba ito maging president na pwede palang dumalo yung cabinet pwede palang makisuyo ulit sa BICAM na i-adjust yung budget? Kami rin dapat? I'm just saying na hindi naman siya yung nag-drive na
itaas yung presyo. Nangako siya, pero hindi niya ma-deliver, kaya siya nandun para bawiin ang kanyang pinangako. Pero ang masasabi ko din naman ay unprecedented din ang open bycam na ito kasi sa nakaraang mga taon naman daw hindi nagkaroon ng mga diskusyon katulad nito, kaya hindi din nagkaroon ng oportunidad para ang mga members ng cabinet ay magpresenta kasi baka nga ang lumalabas ay papel lang ang nangyari sa bycam in the past years eh. So we're breaking a lot of ground with this budget, not only with the attendance of a secretary but even just having discussions and having it live streamed. Opo, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po, Congressman, sa gitna po ng mga ganitong mga usapin po sa politika dahil marami ng mga lumalabas. Napanood ko ngayong isang documentary ng isang media organization sa Singapore. Grabe pala yung pinagdadaanan natin na problema lalo na sa pag-attract natin sa mga turista na malaki po palang ambag sa ating GDP. In terms of ekonomiya pa yun, kung maalala ko, yung DOT, Department of Tourism, binawasan din ng malaki yung kanilang budget, no? Message nyo lang po sa ating mga kababayan po, sir. On your point about yung lost opportunities ng Pilipinas sa tourism, I think you can say that the corruption in this country might be 1 trillion pesos per year, but the lost opportunities from investors who go to other countries because the Philippines has corruption issues might be trillions of pesos per year. Kaya napakalaki talaga ang epekto ng ating corruption sa ating bansa, both direct and indirect. At sana pagkatapos ng Pasko, pag babalik na muli ang gobyerno sa trabaho, pwedeng ituloy ang mga investigasyon sa mga corruption issues at masolusyonan natin ang mga issue na ito sa bagong taon.